Wala. So, taas po muna. Taas po muna. Ayan. Gusto ko lang pong tanungin, before we learn our main scripture kanina sa James 2, verse 2, I just want to ask, is it enough to just believe in God? Tayo po ba, enough na po ba ito na naniniwala lang tayo sa Diyos? No. Yes or no po? No. Amen po. Napakabuti ng Diyos sa mga buhay ng bawat isa at naliliwanagan po tayo. Sige po, example po sa akin, no? Kasi lagi naman taya ang preacher. So, sige po, example po sa akin. Lumaki po ako naniniwala sa Diyos. Simula po nung bata pa, malapit sa amin ng simbahan. So, naniniwala po kami sa Diyos. So, buong pamilya ko po, nagisimba kami. Hindi man lagi, pero nagisimba kami. So, meron pa nga po ng mga santo na idinadala sa bahay namin every year. Lalong-lalo na pag kailangan namin ng pera. So, ganun po ang dating mga practice namin. So, because we believe in God, nagisimba po kami at nagnonobina at nag-aalay lakad because we believe in God. But we didn't know that believing doesn't mean you are willing to change. Nagbago po ba kami? Hindi po kami nagbago. Iba po kasi ang aming paniniwala. Amen? So, believing in God means you know that there is a greater being than you. But you don't know anything aside from that. Hindi mo alam na, opo, mas iba talaga ang Diyos sa atin. Compare natin yung sarili natin sa Kanya, iba po. Ang Panginoon, ibang-iba po. Pero hindi natin alam na may kailangan pala tayong sundin. Dahil kakaiba po siya, dahil greater siya, naranasan ko din. Praise God. Ang saya pala sa feeling. Thank you. Paano po to? Wow. Wow. Joke lang. So, praise God po, no? Ayan po, alam namin na nandito tayo and God provides us everything. Pag may kailangan sa Lord, that's the time we will really pray. So may kailangan ako sa Panginoon, kaya kailangan ko mag-pray. Ganun po kami dati. But if there's nothing to be fixed, pag walang kailangan sa buhay, lahat maayos, makakalimot na naman sa Diyos. So, lahat po kami sa pamilya, naniniwala po kami na may Diyos. But our family don't have that kind of peace na meron po ang isang mananampalataya. So, actually po, nakatira po ako sa Tondo sa mga hindi po nakakalam, kaya po ganito ang aking dialect at para akong barumbado po. Kasi galing po ako sa Tondo. So, malapit po yung bahay namin sa squatters area, no? Wow! Ang dami dong gulo. Wow talaga, party-party. So, tumira po kami sa squatters area malapit. I mean, di kami sa squatters pero what I mean is, napapaligiran kami kasi boundary na kami ng Tondo. Recto, alam niyo naman po yung mga talamak, wow. So, yan po, pati yung Binondo, yung Delpan po, kung alam niyo po yun, doon po ako, doon po kami. Amen. So, of course, wala pong peace doon. We believe in God, pero marami po sa pamilya namin na nag-smoke pa din, umiinom pa din, mga ganyan po, at mga nag-aamok sa labas. So, ganun po kami dati. So, yun po, walang peace, ganyan. And some of us were in multiple relationships. Yung kapatid ko, huwaw talaga. Ganun po siya nung di pa siya nakakilala sa Diyos. Some of us, nasa streets, ayan. Sa totoo pong nangyayari, meron din po sa amin, lumalabas na may bolo, may illegal na baril, mga ganyan po. Sorry, Papa. So, yun. Well, that is the life in Tondo. Yung literal na side ng Tondo na alam ng lahat. Kasi po yung lolo ko, yung asawa ni Mami Lai, nasa hospital po ngayon. He told us, if they can unalive you, kung kaya ka nilang patayin, patayin mo sila muna. Ganun ang kasabihan niya. Isipin niyo po, talagang hari ng Tondo ang dating. Yun po ang sabi ng lolo namin nang lumaki po kami. Kaya ganito po ako magsalita. Pasensya na po. So, grabe no? Pero nangyayari po yun dati
sa mga buhay natin, magkakaiba man tayo ng mga pangyayari sa buhay, nangyayari yun sa buhay natin. Na grabing kasamaan yung nangyayari sa atin before, tas magulat ka na, ibang tao ka na ngayon. Amen? Pero yun nga po, napagod lang sila, yung mga pamilya ko po, nung tumatanda na siguro, mga ganyan. Pero I live in that kind of environment. Laging matapang, nagmumura, umiinom, nagbabar, yan umaten ng kung ano-anong concert, ng mga piyesta, mga ganyan. Pero ulitin ko po, naniniwala po ako sa Diyos nung mga panahon na yon. So sapat na po ba ang naniniwala lang sa Panginoon? Hindi po. Amen po? So, hindi po. Kasi ako, di naman po ako ever naging unbeliever. Believer naman talaga ako ng Panginoon. Alam ko naman po na may salvation sa Kanya. Alam ko palagi na may Diyos. Pero nung nagpunta po ako dito sa Jeddah, things started to shift. Amen. So, dumating yung maraming pagsubok sa akin na nandito po ako. Amen. And si Mama Luz, kung kilala niyo po si Mama Luz, na elder po ng Jegre, sinabihan niya ako na, lagi niya ako sinasabihan na, sumama ka sa Jegre, mga ganyan na, doon ka magpuri, mga ganyan. So, ba't kailangan magpuri? Hindi ako sumasama. Pero, napasama niya ako once, noong 2022, nung Jegre anniversary, kasi sabi niya, may pool daw. Magsiswimming daw kami. Yun ang sabi niya. E di, yun po, sama po ako. Wow, sama kasi magsiswimming, no? So, masaya po, kasi magsiswimming. But yes, I went there sa anniversary. Kasi nauto ako ni Mama Luz. So, ako lang ang may dala. Di ba, nung kakaiba po ako magsalita, pasensya na po. Medyo na ano ba kayo? Okay lang. So, yan. But yes, I went there sa anniversary. Yan. Eh, nag-overnight po ako. Wala akong choice eh. Kaya sabi ni Mama Luz, magdala ka ng bag kasi mag-swimming tayo doon, ganun. Pagbaba ko po, wow, ako lang ang may bag. Sila Ate Bejit, sila Ate Sylvia, wala ang bag. Ay ko, wow. Sumama ka ba? Meron, pero sumama ka ba? Anniversary. Oo, I forgot. Yun, pero yun nga po, marami pong umalis at nung nakita ni Mama Luz yung bag ko, kinuha niya po yung bag ko. So, no choice po ako, mag-stay, di ba? Marami ginagamit talaga ang Panginoon kahit sobrang ungrateful ko that time. So, pero alam niyo po mga kapatid, napakabuti po ng Lord. Lalong-lalo na sa mga panahon na yun. Kasi, ang dami pong nangyari na event doon na nagpakilala sa akin sa Diyos. Madami pong wisdom akong nakuha nung araw na yon. And it's probably my first encounter with Jesus. Kasi, may segment doon na sabihin ko lang daw, sabi doon sa revival kinabukasan. Tingnan niyo po, kung hindi ako nag-overnight pala, edi wala po ako dito, no? So, nung nag-overnight po ako, may revival po kinabukasan. And that's the time na i-revive daw yung faith, mga ganyan. Sabi ko, na naman, revive yung faith, ganyan. Pero, noong time na yon, kasi syempre madadala ka talaga. Kasi, iba yung mga taong mga kasama mo sa church. Iba yung gratefulness na makikita mo sa kanila. Iba yung faith. Hindi mo yun makikita sa mga sinisimbahan ko na gano'n, na naka-spaghetti strap pa. Pero sila, grabe po, grabe yung faith ng mga tao na nandito po sa lugar na to. Kaya sabi ko, sige, try ko nga. Kasi ang sabi nila, mag-pray ka ng sarili at sabihin mo ang lahat ng mga hinanaing mo. Hinanaing mo sa Diyos. And wala pong nakakalam ng kahit anong mga problema ko dito sa Jeddah. Pero nung tinayuan po ako ni Mama Luz sa harap, pinag-pray niya po ako. At lahat po ng prayers niya, doon po nakabase sa mga tanong ko sa Diyos. Amen po? Wala pong ibang nagsabi. Wala po akong sinabihan. Wala po. Pero nung tinayuan po ako ni Mama Luz doon, nilabas niya po ang mga kailangan ko malaman sa Diyos. Amen po. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Amen? So, yun po. Very specific po yung mga prayers na ibinigay ko, and very specific din yung mga answers na ibinigay ng Diyos. Amen po? So, napakabuti po ba ng Diyos? Amen. Amen po. Pero, yun nga po, that's how I believe the Lord in a different light. Amen. And na-curious na ako after noon kasi sabi ko, wow, magic ba? Ito magic ba to? Or himala ba to? Na
Alam niya na ganyan, may gift si Mama Luz na ganito, saan ba to galing? Alam niyo po yun, yung mga curiosity sa mga buhay natin. Hindi na po siya nawala sa akin. I was thirsty already. Amen po. That's how I believe the Lord in a different light. At wala na po, na-curious na po ako. Pero that's a story for another time. And ang pinaka-highlight po nito, kwento ko na to, hindi ko talaga lubos maintindihan dati. May isang kuya na nagda-drums. Buong worship siya nagda-drums noon. Tapos, sabi ko, siya na naman yung nasa serving. Sabi ko, siya na naman yung... Tapos, Ate Jo din. Actually, narinig ako kay Ate Jo sa mga ginagawa ng mga kapatid natin. And after noon, nakita ko na naman to si Kuya. Nagwawalis naman siya. Sabi ko, Kuya, hindi ka ba napapagod? Sabi ko, hindi ka ba napapagod? Kasi parang, last night, hanggang ngayon, may ginagawa ka pa din. Diba? Tapos sabi niya, ito po yung tumatak sa akin. Sabi niya po, walang nakakapagod sa pagsisilbi sa Lord. Amen. Tumatak po talaga yun sa akin. Praise God po. Kasi, it led me to thinking, ano ba ang nagawa ng Lord sa kuya na to? Gaano siya kalalim? Para itong si kuya, ganito na lang ang faith para kay Lord. Diba? And I didn't know that I was planted with seed on that day. Kasi may curiosity na po ako na wala before. Amen po. That curiosity about God. Amen. First invite, first attend, first worship, and first church I stayed in until now. Praise be to God. Kasi po, napakabuti po ng Panginoon sa atin. Amen po. So, that's how good our God is. Amen. He will use people for you to realize that things you need to realize using the vessels that obeyed Him because of faith. Amen po. Dahil may pananampalataya ang iyong kapatid. Amen. Tinulungan ka niya para sa sarili mo din pananampalataya sa Diyos. And after these years, yun po, nakalimutan ko ng alcohol, concerts, mga ganyan. Hindi na ako nagki-K-pop. So, yun po. I don't go to bars anymore. So, yun. Hindi na rin po ako nagmumura. Praise God. And many more. Nag-manifest na din po siya sa pamilya ko. Amen. Kasi nagulat sila, wow. Ito, pambini mo. Ayan na. Ito, pambini mo. Ganun pa ako dati na, wala ka na sa SNSD ngayon, wala ka na sa Blackpink, bini naman, ganyan. Ganun sa akin dati ang pamilya ko kasi yun ang alam nilang comfort ko before. Pero nagulat po sila nung one time na umuwi ako na iba na po ang gusto ko. Amen. Wala na po, o nababawasan na po ang idolatrous heart ko. Amen po. So, at paano po ako nataniman? It's because of those people who have faith for the Lord and use it for good. Amen po. Amen po. So, because of the goodness of God and their obedience to His commands, I am here because of God and to those people who did not just believe the Lord. Hindi lang nagkaroon ng paniniwala sa Panginoon, pero sinunod din siya. Amen po. Amen po. Kung hindi po ganun ang mga kuya, maniniwala po ba ako sa Panginoon? Nag-great po sa buhay nila ang Panginoon? No. So today mga kapatid, we will talk about the faith that obeys. Wow, ang galing. So the faith that obeys. Amen po. So hindi lang basta-basta maniniwala, kundi sumusunod din sa Diyos. Amen po. Napakabuti po ng Diyos. Hallelujah. So, ito pong ating scriptures for today. Ang sabi dito sa James 2:22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Ano po kaya ang context nito? Let's read the previous verses po. So, ito po ay si James na, and he's talking about Abraham's faith. Amen. So, dito po tayo sa ating verse 14. Ang sabi dito, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? So sa Tagalog po, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Amen po. So, linawin lang po natin mga kapatid. Iba po ito sa salvation. Amen po. Ang salvation, hindi po siya
tinatrabaho. Amen po. Maniwala ka sa Panginoon na nailigtas ka niya. Repent to the Lord, that's salvation. Amen po. Pero ito po, yung mga Kristiyano na, amen. Ito po ang kinakausap ni James. Yung mga matatagal na po sa Lord. Amen. So, yun po. Dahil po yung salvation, it was given to us free by the Lord Jesus Christ. At ito po, ang kaligtasan po na sinasabi dito ni James, ay yung paglakad natin sa kagustuhan ng Diyos. Dahil yung kagustuhan ng Diyos po, yan din kasi ang alignment natin sa Lord. Kailangan pala natin ng alignment sa Lord. Hindi lang basta-basta repentance. Kailangan natin ng sarili nating liwanag para sa Panginoon. So, kung tayo po ay hindi susunod, maliligaw po tayo ng landas. Amen po. Yun pala po ang obedience. Kailangan pala po sa pagsunod dahil po ito ang mabibigay sa atin ng way papunta sa Diyos at sa kagustuhan ng Panginoon. Amen po? So, dito po sa 15 to 16 ng James chapter 2, sabi dito, suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Diba? Amen po. Hindi sinasabi dito ni James na ma-discourage tayo sa pananalangin. Hindi po. Kailangan po nating malaman na ang pananalangin po may kasamang aksyon. Amen? So, dito po, totoo naman po na mas nakakabuti kung may dalangin na at may pagtulong pa. Baka kasi tayo na pala ang ginagawang daan ng Diyos para tulungan natin mga kapatid. Pero paano po kung dalangin ang binigay mo at hindi po kinumpleto ang pagtulong? Amen po. So, paano po kung wala tayong transport, mga ganyan, yung mga ministries po natin, no? Praise God po. Kung wala po tayong mga ganito, lalong-lalo na po sa mga hungry sa Panginoon, di ba? Praise God. So, dito po sa, nakikita niyo po ba? So, dito po sa 17, sabi sa James chapter 2:17, sabi dito, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Amen po. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. Amen po. So, gayon din naman, patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Amen po. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Remember po yung kwento ko kanina. Naniniwala ako sa Diyos simula pa dati, pero hindi ako sumusunod sa Kanya. So, ibig sabihin pala nun, wala din akong pinagkaiba sa demonyo. Kasi kahit kilala ko ang Diyos at sinasamba ko siya, kaya ko pa din gawin ang mga nakakasakit sa Kanya. So, it's not enough that we just believe. Amen po. Amen po. Alam po ba natin na si Satan po ay worship leader ng Panginoon? Amen po. Ganun po siya dati. Pero ano po ang naisip niya na kaya niya din pong maging Panginoon? So, this is disobedience. Amen po. This is pride. Amen. Hindi ka sumunod sa layunin ng Panginoon sa iyo. So, ano pong nangyari sa kanya? Binigyan po siya ng sariling lugar para mag-suffer eternally. Amen po. So, yun po ang nangyari sa mga tao at sa mga angels na hindi naging tapat sa Panginoon. Amen po. So, dito po sa James chapter 2 verse 20, sabi dito, you foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Amen. Sino po ang nandito nung last week po? Last week and last week. Amen. Nakita naman po natin sa mga pinamahagi ni Kuya Sig kung gaano po ang faith ni Abraham. Amen po. Dito po sa Tagalog, yan po, isa kang hangal, nais mo ba patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Amen po.
na-share na nito ni Kuya Sig before sa previous 2 consecutive Fridays ang pagsunod ni Abraham sa utos ni Lord. Amen po. So, inutusan ni God si Abraham na ialay si Isaac. Amen po. Pumunta sila sa bundok at nagwala si Isaac, wala man lang kasama ang tatay niya na iaalay. So, sino ang iaalay? Parang ganun. So, ang sabi ni Abraham doon, God will provide. Amen po. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng iaalay sa taas. So, pagpunta po nila doon, hindi po alam ni Isaac na siya pala po ang iaalay. So, yun po. So, doon sa bundok, ginapos ang anak at handang paslangin kahit pa hiniling niya ito sa Diyos ng matagal na panahon. Amen po. Ilang taon po si Abraham noong time po na binigyan siya ng anak na si Isaac? 100 years. Ilang taon po si Sarah na binigyan siyang anak na si Isaac? 90. Gaano po sila katagal na nagpe-pray sa Panginoon? Amen po. Pero ang faith po ni Abraham, nakaya po ito. Nakaya niyang paslangin ang anak niya pag sinabi ng Panginoon. May ganito po ba tayong pananampalataya? Ako wala pa. Pero I pray na kayanin. Amen po. Katulad ng faith ni Job, katulad ng faith ni Paul, mga ganito po. Amen po. So, and God have seen the heart of Abraham. Kasi talagang papaslangin na niya ang anak niya, no? So, that whatever Abraham asked from God, that he received, he was ready to lose it. Kaya niya pong ibigay ang anak niya para po sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. If it's the will of God, ibibigay niya ang anak niya. But God is good. God is good, hindi po siya talaga hihiling ng mga ganong bagay. Amen po? He is faithful and true, especially sa mga taong naninindigan sa Kanya. So we stopped it. Diba? Wait. So, yan po. And, napakabuti po ng Diyos kasi nga po, diba, God will provide. So, nakita nila sa mataas na bahagi ng bundok, meron po doon naipit sa bato na tupa. Amen po. Lalaking tupa. Round. For it to be burned for our offerings for atonement and thanksgiving. Amen po. Dahil po kasi dati, ganun pa po tayo magbayad sa ating mga kasalanan. We are doing burnt offerings. Amen po. So, yun po ang ginawa ni Abraham. Amen. Inalay niya ito at hindi ang kanyang anak. Amen po. So, balik po tayo sa atin pong main verse. Ang sabi dito, you see that his faith and his actions were working together and his faith was made complete by what he did. Amen po. So, sa Santiago 2:22, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Amen po. So, ito po ang ating main point number 1. You see that his faith and his actions were working together. So, yun pala po, no? Hindi lang faith at hindi lang work, kailangan po parehas. Amen po. May faith at may work. Amen po. So, it means, ang faith, pag walang action, kulang. At ang action na walang faith ay kulang din. Isipin mo po, kunwari, si Kuya Jaime. Asan po si Kuya Jaime? Asan? Wala ba? Nagsasayang. Ayun, nagsasayang ba? Kunwari po si Kuya Jaime, di ba? Grabe yung faith niya sa Lord. Tapos, pinapahiwatig sa kanya ng Diyos na ipagluto mo ang mga kapatid. Ipagluto mo ang mga kapatid, Jaime. Di ba? Pero si Kuya Jaime, nagbibingi-bingihan. Wala akong pera. Bala sila dyan. So, hindi nagluto. Di ba? Hindi sinunod ang utos ng Diyos. At dahil po dyan, nagutom po ang mga kapatid. Gusto mo? Gusto mo magutom? Di ba? Hindi. So, pero, yun nga po, praise God, no? Praise God po kasi napakabuti ng Lord sa buhay ng cooking ministry. Amen. Cooking ministry, baka naman Sharon. So, yun po, no? Napakabuti sa mga ministry ng Diyos. At yun nga po sa iba't ibang ministry para sa Lord because we are faithful and busy. Amen. Sinusunod natin ang utos ng Diyos. Kasi kung totoong grateful tayo sa mga ginagawa sa atin ng Panginoon, kung totoo pong mahal natin ang Panginoon, yung pananampalataya natin, may kaakibat yan na aksyon. Mabuhay ang Diyos. Ganun. So,
Yan po. Ayan po. Faith comes with actions. Amen. So, our faith comes with yielding. Ano po ba ang yielding? Parang iba po yung welding po. Di ba po, paghaharap ka sa hari, before po, sa mga may kingdom, di ko pa alam kung meron pa rin ngayon, no? Kasi may mga kingdoms pa rin, meron pa rin mga ganyan yan. Yielding means that you kneel to your king. Amen po. So, yielding means na pagsuko. Amen? Yung pag-kneel mo sa Panginoon. Amen? And surrendering, yan po, ibigay mong lahat sa Diyos. Amen? Lahat ng suffering mo, lahat ng mga weaknesses mo, at ibibigay niya sa'yo ang mga kalakasan. Amen po? Listening. Amen? Yung mga discernment, mga ganyan, ng Holy Spirit na matagal, lagi tayong nagbibingi-bingihan. Amen po? Sabi po dito, faith comes with action. So, kailangan po tayong makinig sa banal na Espiritu. Amen po? Obeying. Amen. Mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, dapat po natin itong sundin. Amen po? So, yan po. Our faith comes with yielding, surrendering, listening, and obeying the Lord. Amen? Faith comes with actions. So, yan. Sino po yung nandito nung mga nakaraang Biyernes po ulit? Amen. So, nakanood din po online, no? Yung mga iba po. So, nalaman naman po natin ang iba't ibang story sa Bible about sa pagsunod ni Noah, nung Syrian commander na si Naaman, through Elisha, yung Gentile widow, yung hindi Israelita na widow, through Elijah, di ba? Abraham, and many more po, na binanggit po ni Kuya Sig. So, nakapagbahagi na po si Kuya Sig ng mga kinahinatnan ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Amen po. Pero ano kaya ang mga nangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa Panginoon? Amen po. Gusto niyo po ng chismis? Real talk. Bawal po yung chismis, no? So, dito po. Sino po sila? Hindi yun nakikita kasi parang gano'n na lang sila. Uy, nakita mo si Moses dyan? So, ito po yung picture. Ito po yung mga Israelita sa wilderness. Amen po. Sa Israelites in the wilderness, they were the exact opposite of these people. Ay, yung sama ko. So, kasi po actually, binasa ko ang Exodus before, hanggang Numbers. At grabe, nakaka-stress. Nakaka-stress basahin. Sa grupo ng mga tao na yon, ko na-realize gaano pala talaga katigas ang mga ulo natin. Amen. So, kada kibot, sasabihin kay Moses, kung hayaan mo lang din pala kaming mamatay dito at maghirap dito sa disyerto, dali nyo na ulit kami sa Egypt. Laging ganun na sinasabi. Amen po, kada chapter, sabi ko, no ba to? Ganito ba kami? Ganito pala kami siguro. Grabe siguro yung stress ni Moses at ni Aaron nun, no? Very stressful. So, noong mga panahon na yun, no? Si Lord siguro, napapakamot na lang din sa mga desisyon nila sa buhay. No? So, paano kaya kung ganun din tayo sa church? Ano na kayang nangyari sa atin, sa Jegre? At kay Pastor Melo? Baka nawala na po siya ng buhok. Buti na lang po, at kahit papaano. Sorry, Pastor. So, buti na lang po kahit papaano, tayo ay nakikinig sa Panginoon. Amen po? Umabot po sa point yung disobedience para lamunin sila ng lupa. Imagine that. May ganun po. May nalaman po ba dito sa lupa? Wala naman po, di ba? So, only God knows kung bakit kailangan humantong ang iba sa kanila sa pagkamatay. Pero sa Bible, it shows there that they let idolatry fill their hearts and was discouraged of God's plan. Amen po? 40 years. 40 years po silang nasa wilderness. Sipin mo po, 40 years silang nasa disyerto. Lahat po siguro ng bundok na yan, naikot na po nila. So, ganun po. Ang saya mo. Hindi makapaniwala sa bitch. So, 40 years, they were in the wilderness. 20 to 22 stops by history. Amen po.
Ganon sila tumagal dahil naka 22 sila na stops. 40 years po sila sa wilderness. A lot of discouragement was supposed to be 40 days lang. Di ba laging pagpunta ng wilderness, makikita niyo po kahit si Jesus. 40 days lang. Prayer and fasting after nun. Di ba? Ganun po ang nangyayari before. Pero umabot ang mga Israelita na to 40 to 42 years by history. If you will read the Exodus and the books to follow, the prolonged stay of the Israelites in the wilderness was because the Israelites were hard-headed, easily tired. Dito muna tayo. Ayoko na maglakad. Easily tempted. Diba? Yung golden calf. Diba? The Israelites were discouraged and were full of doubt sa kayang gawin ng Lord para sa kanila. After all the Lord's miracle. Amen po? Meron po dyan na 10 plagues. Sa Egypt pa lang po sila. Kaya sila nakalabas sa Egypt. Dahil nagbigay po ang Diyos sa 10 salot. Na iba't ibang salot sa Ehipto. Sa paghati ng dagat, 'di ba? Wala na silang ibang mapuntahan. 'Di ba po? Pero ang Lord binigyan sila ng way. Amen. Na hindi kaya ng tao. Sa paglabas po ng tubig sa malaking bato. Amen po. Na hindi naman po dapat, pero nagkaroon po ng tubig doon. Sa pag-ambo ng mana. Alam po ba natin yung mana? Bread from heaven. Yan. Wow! Wala akong mabibigay sa'yo. So praise God po. Kasi po may time po ang Israelita, 3 araw na po silang hindi kumakain. So gumana na naman po ang mga bibig ng mga Israelita. At in-stress na naman si Moses. Amen po. Kaya po si Moses ay nag-pray sa Panginoon na i-provide sana sila ng pagkain. At after po nun, kinabukasan, nakita nila na umulan ng mana. Amen po. At ginawa nilang tinapay. This is the bread from heaven. Amen po ang mana. Praise God sa buhay mo. So, yun po. At paglinis ng maduming tubig para sa kanilang inumin. Nangyari po yan before. So, nagawa pa din po ng mga Israelita na magkaroon ng doubt sa Panginoon. Lumalayo ang distansya ng grasya at pagsagot ng Diyos sapagkat matigas pa rin ang ulo ng mga tao at hindi willing na makinig at magpakababa sa Diyos. Kaya po mag-isip-isip ka na, kapatid, baka po tumatagal ang grasya sa iyo kasi po hindi ka nakikinig sa Lord. Narinig niyo po? So, yun po. Praise God. Dito po sa Psalm 106, verse 14, kay David ang sabi, in the desert, they gave in to their craving. In the wilderness, they put God to the test. Ganun po ang mga Israelita. Supposed to be minimum years, goes to 40 years dahil sa paulit-ulit na disobedience and disbelief sa Panginoon. That's how easily for them to turn their face away from the one who saved them from Egypt. God the Father only knows kung ano yung nangyari, bakit sila napahamak or pinalaman sa lupa, mga ganito po. But it was clear, mahabagin ng Diyos. Ngunit ang tao ang makikitaan ng walang pagbabago sa kahit anong tulong ng Diyos. Sa kaaway pa din sila humihingi ng tulong sa panahon na yon. Amen. They have idolatrous heart. Lagi nila sinasabihan si Moses na bakit gano'n ang Lord, na pabalikin na lang sila sa Egypt kung magugutom lang naman daw sila sa disyerto. There's no faith na kaya silang itawid ng Panginoon sa kung nasaan sila. Naitawid na sila sa Red Sea. Naitawid na sila sa boundary ng Egypt. Pero hindi nila naisip na kaya silang itawid sa wilderness ng Panginoon. Amen? So yun po, ang daming binigay sa kanila, pero nung umakyat lang si Moses ng 40 days sa taas ng bundok para sa 10 Commandments ng Lord, pagbaba niya, may bago na sila ulit na Diyos. May ginto na po silang baka. So, paano po kaya tayo 40 days na hindi magparamdam ang Lord sa atin? Nandito pa rin po kaya tayo sa church kung di magparamdam ang Lord sa atin ng 40 days? Katulad lang ba natin yung mga Israelita na naiinip sa biyaya ng Lord? Naiinip po ba tayo sa biyaya ng Lord? Mga kapatid, importante po na naiintindihan po natin kung bakit need nating sumunod sa Diyos. Kasi sa panahon nila, si Moses, naiintindihan po yun. Amen. Pahapyaw, naiintindihan din ni Aaron. Siya at ang mga kapatid niya ang ginamit ng Lord para maanyayahan ang ibang Israelita
na lumabas sa Egypt. Amen po. Paano po kaya kung tayo na sila? Remember, obedience is about following what the Lord wants in your life. Following His method, following His commands. Amen po. Diba? Kahit mahirap, kahit nakakapagod, lagi pong tatandaan na ang Lord may pangako sa ating buhay na walang hanggan. Amen po. Oh, ang galing ng parang ano yun. Wow. So, pasensya na po kayo kasi hindi kasi ako nagtatagalog masyado. So, me in my first walk with the Lord, I wasn't convinced before the need to obey the Lord. Kasi ang hirap niya pong sundin. Pag binasa mo yon na walang Holy Spirit sa puso mo, ang hirap. Next time na. Diba? So, because my first thoughts too is, save. Save na ako eh. Ba't kailangan pa ako pagtrabahuhin? Save na nga ako. So, I'm healed. I'm cleansed. And God forgives. So, He continuously can forgive me. Well, totoo po yun. In a way, na mag-backstep at mag-tumbling ka sa pananampalataya mo, your heart gets to the Lord again. He will receive you again. Amen po? Because the door is always open. It was never closed. Tayo lang naman po ang labas-pasok sa kanyang pintuan. In the same spot to receive us. But, God says, the eternal is not yet in this life. Yun lang po. At ano po ang mabisang paraan para lagi pong align sa Lord at hindi ka nagbabackstep or tumatambling palayo? You need to keep your relationship with the Lord. You have to fix your relationship sa Panginoon. Amen po. May sarili po ba tayong relasyon sa Panginoon? Amen. Kinakausap niyo ba ang Lord, hindi lang dito sa church? Amen. Amen. Praise God po. So, yun po. At paano? Ano po dapat ang relationship? Diba? Ano ba kasi dapat ang relationship? Diba? It two takes to tango. Diba po? So, may relasyon, may pagmamahal, may pagkakaintindihan, may conversation. Amen po. Amen. So, para manatili at magkaintindihan kayo ng Panginoon. Amen? Kasi mahirap pag walang conversation, pag pababa lang lagi. Dapat may pataas din. Amen po. Dapat po meron tayong vertical relationship sa Panginoon. Amen po. So, ito po, mga ginagawa namin dito sa harap, ang mga Bible studies, these are only assistance. Amen po. Tayo po dapat ang nagsisik. Yun po ang ating instrument. Seeking the Lord. Amen po. So, ito po. You also need to read your Bible. Sabihin mo po sa katabi mo, read your Bible. Napaghalataan kung sino ang mga hindi nagbabasa ng Biblia. Sabi natin, don't close your Bible. Yon, tama po yon. Sabi pa ni Ate Carol, baguhin ko nga. Don't close your Bible. Huwag yun naman itenga. Basahin po natin. Mamaya, open your Bible pero hindi naman binabasa. What's the sense, di ba? Yeah, close. Ay, open. Yeah, open and read your Bible. Amen po. So remember, nakakalimutan po kasi natin to, that the Lord is a word. Ate Bejin, the Lord is the word in a flesh. Nagkatawang salita ang Panginoon. Amen po. Ganun po ang Panginoon. Siya ang salita ng Diyos. So question po, how many times do you read a verse or a chapter a day? Yan. Remember, the Bible has the words. Kaya kung tayo po, hindi natin to binubuklat at binabasa, hindi po natin maintindihan ang message na gusto niya pong ibigay sa atin. Hindi po laging nasa kapatid. Hindi po laging nasa online. Hindi po laging nasa mga quotes po. Hindi po laging nasa mga kasama lang natin sa fellowships, kundi meron din sa atin mismo na ibinibigay ang Panginoon. Amen. Sa pagbubuklat mo ng iyong Biblia. Amen po? Amen. So, yan po. Hindi lang tayo puro quotation sa Facebook. Ganyan, no? So, ang daming nakaka-relate. Ang daming, So, eto po. This Bible, God has given this to us.
Amen po? Ang Bible po ba para sa Diyos lang? Hindi po. These are our instructions. Di ba po? Instructions po ito para sa atin, para tayo po laging nasa Kanya. So, meditate the words in it, and day and night, para lagi pong align tayo sa Lord. Ate, ang haba ng Bible. Ganun pa yung mga nahirap akong sakit sa eyes. Pero praise God po na napakahaba ng Biblia. Ibig sabihin po, ang Lord, ganun po kahaba ang pasensya. Amen po. Kaya po tayo kung nahahabaan tayo sa Biblia, praise be to God. Kasi po, hindi pa doon nasusukat. Wala pa yung 0.00001% lang ang Bible sa lahat ng mga ginawang, sa mga pasensya sa atin ng Panginoon. Amen po. Hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin yan. Amen po. So, yun po. You know, ang unang step kasi, magbasa ka ng sarili mong Biblia. That's how my conviction and discernment were developed. Amen po. So, dito po sa John 6:63, ang sabi, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Amen po. So, pag nagbabasa ka ng words, these are not empty words. Amen po. Pag nagbabasa ka sa Biblia, these are not empty words. These are your conversations with the Lord. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Amen po. So, may kwento po ako. May chismis na naman. So, kasi po, mahilig po kasi ako minom dati. Siguro kasi dahil nga sa ko sa mga follow ko sa mga artista, mga ganyan, napunta po ako sa isang banda na mahilig silang mag-bar. So, naging way ko siya. Nag-inom, ganyan. Alam ko na po yung ingredients pa ng alak. Kasi gusto ko rin uminom dito. Ganun pong klase na nangyari sa akin before. So, bumili ako sa IKEA. Bumili ako sa IKEA ng bote, ganyan. Bumili ako ng mga sangkap para po sa wine, ganyan. Isa na lang po ang kulang. Yung grape juice. Yun na lang po yung kulang. So, actually, meron po nagsabi sa akin na Kristiyano. Sabi niya, okay lang naman uminom. Basta wag ka lang magpakalasing. Sabi sa akin. Sabi ko, sige nga, try ko nga. Magkaiba naman po kami ng sitwasyon. Kasi po siya, hindi po siya laklakera. Di ba po? Magkaiba po kami ng mga temptation sa buhay. So, that was 2023. So, yun po. Nagpunta kami ni Ate Bejin sa Ate Bejin ulit po. Favorite talaga kita. Nagpunta tayo. Hindi naman ikaw. Ako nga. Actually, ito sabi ko sa inyo, pero sa Ate Bejin, ayaw niya. Oh, di ba? Ganun kasi, maghintay ka muna. Yan ang mahirap sa Kristiyano, nagre-react agad. Hindi mo na naano yung buong context. So, yun po, nagpunta kami sa Danube po ata ng balad ni Ate Bejin. Pangatlo ko na po yung try na bumili ng grape juice. Ito na lang yung kulang ng sangkap. So, punta po ako doon. Nasa counter na po ako. Grabe, iba yung feeling. Parang may umahatak sa ipapalayo sa counter. At ang bigat-bigat talaga. Parang ako nagdabog, sabi, sige na, babalik ko na. Kasi ganito yung nararamdaman ko. Ako po ba yun? Hindi po. Kapag ikaw po ay sumurrender ka na sa Panginoon, meron ka nang pinagbuksan ng pinto because you are the temple of the Holy Spirit. Amen po. So, yan po. Hindi po natuloy. So, ganun po, mamalaki ang Holy Spirit sa ating katawan. Praise be to God po. Kay Ate Bejin din po kasi, tinry niya po akong stop din. Mahirap pag nandito ako, no? Di ba, hindi ka naantok? Nagagamit ko yung daldal ko dito, di ba? Kaysa sa duty. So, yan, praise God po. Dito sa Galatians 5:16, sabi dito, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Amen po? So, kailangan po natin palagi na sumunod sa Espiritu. At hindi po natin maiisip o mafe-feel na kailangan natin yung flesh na meron tayo before. Amen po. Ang sarap dati ng alcohol. Pero ngayon, parang na siyang lason sa'yo.
Amen po? Opo. Huwag ka na ano dyan. Your opinion doesn't matter. It's in the Bible. Praise God po. So sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ang sabi dito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness." Amen po. Gentleness and self-control. Against such things, there is no law. Wala na tayong law. Hindi na sinabing bawal uminom. Dito, mauhuli ka. Siyempre dito, opo. Pero sa Pinas, hindi na. Di ba may mga ganun po? Pero ikaw, hindi ka iinom. Kasi, with your self-control, against such things, there is no law. Amen? Hindi ka na po maano na kailangan mo tong gawin, na kailangan mo tong gawin. Kasi po, yung puso mo na po mismo ang sumusuko sa mga ganun pong gawain. Praise God po. Di ba? Napakabuti po ng Diyos. Hindi ka na makakagawa ng kasalanan dahil meron pa nag-a-assist sa'yo to resist the devil, the temptation. Kailangan mo lang tanggapin ang Lord. At siya ang magbabago sa'yo. Amen po. Kasi lagi tayong ganun na baguhin natin ang ating sarili hanggang sa ma-strain na tayo, mag-backslide na. Kaya dapat lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi yun po yung magpapabago sa atin. Amen po. Doon po nakapahayag ang lahat po ng sagot sa iyo ng Panginoon. Amen po. So, pag meron ka na pong ganitong relasyon sa Panginoon, hindi na mahirap sumunod sa Kanya. Amen. Kasi lubos mo na pong naiintindihan ang plano niya po para sa iyo. Amen po. Naintindihan na po ba natin ang plano sa atin ng Panginoon? Amen po. Praise God po sa buhay natin. Kasi po sa mga ganitong mga sitwasyon, ang hirap pong umiti, lalong-lalo na po pag ako'y lubog sa pera. So yun po, no? Pero praise God, no? Next na po tayo. Dito po tayo sa next kagad. Baka magkaiyakan pa kasi. So yan, sa James chapter 2 verse 22, sabi dito, "You see that his faith and his actions were working together." Doon po tayo before. So, we need to yield. Ganyan po, we need to listen. We need to obey the Lord. Kasi po yung faith natin, it works together with action. Amen po. Dito na po tayo sa pangalawang main point natin. His faith was made complete by what he did. Amen. So, yung faith pala ni Abraham, nakumpleto po yun dahil po sa pagsunod niya sa Panginoon. Amen po. So, makikita po natin na ang pananampalatayang mayroon na aksyon ay may kaakibat ding gantimpala. So, yan po. Dito po tayo. Yan. May nag-isa po sa Bible na kumpleto ang nagawa niyang pagsunod. Sino po kaya siya? Sino po ang nagsabi nito? Praise God po. Napakabuti po ng Diyos. So sabi po dito sa John 19:30, "When he had received the drink, Jesus said, 'It is finished.'" Sabi niya sa cross. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Alam nyo, napakabuti ng Lord. Dahil pinaka-perfect siyang example for completing his obedience for God the Father. Amen po. Lahat po ba ay nakabasa na sino pong nakakalam ng Book of Leviticus? So yun po, kailangan din po natin basahin po yun. May stress din tayo doon kaunti, pero nandito po yung mga, sa Book of Leviticus, nandito na po binigay ni Lord yung mga kailangan gawin talaga ng Israelita, na kailangan ng tent of meeting, yung mga ganito po, at yung mga iba po pong pagsunod sa Panginoon for burnt offerings. Dati po kasi nagba-burn pa tayo ng mga offerings po eh. So, sa Leviticus po, yung Levitical practice before, yung preparation nila, yung mga lamb, nilalagay nila sa manger. Amen. Yung mga perfect na lamb. Nilalagay po nila yun sa manger kasi it must be spotless. Dapat po yung mga binaburnt offerings po kasi sa Panginoon, dapat po spotless. Dapat po perfect ang binibigay sa Panginoon. So, nilalagay po dun sa manger, no? Sa mga bato na manger. So, yan. And, sino po ito? Ay, wala. Walang sumisilip eh. So, yun po. Look at the presentation of our baby Jesus Christ. Amen. With the wooden manger, diba? As a spotless lamb. Amen? Para sa atin po mga kasalanan. Amen? Dati po nagba-burnt offerings tayo to atone for our sins sa Old Testament. Pero ang Diyos,
ibinigay niya ang kanyang buhay to atone for our sins. Amen po? Amen. So, praise God po, napakabuti ng Diyos. Amen. Meron pa po tayong isa. At sa Leviticus po, there is a practice before na kapag mag-offer ka ng lamb, kailangan mo siyang parang ano naman, no? Parang i-butcher. Pero kailangan mo siyang patuluin yung dugo niya sa altar para yung altar daw maging holy. Amen po. Ano pang binigay sa atin ng Diyos? Diba? The Lord bled to death to make us holy. Amen. Amen po. Hindi mo na kailangan magbigay ng dugo sa altar para lang maging holy ka. Amen. I-receive mo lang ang Panginoon at ang kanyang paghihirap sa cross at ikaw ay magiging holy. Amen. Amen po. So, yun po ang presentation niya. Kaya po tayo may ganito. Diba? Since day one, He represented Himself as the perfect offering. Diba? Hindi po yan pandesal lang, kuya. So, yan. He represented Himself as the perfect offering. Sabi niya, this is my body. Diba? Sabi niya, this is my body. So, perfect sacrifice, and He bore Himself to the cross before death and let His blood shed to all of us, sinners, to cleanse us from our sins. Kaya po natin ito ginagawa every month. Kasi po ito ay remembrance na hindi na natin kailangan pagtrabahuhan ng ating salvation. Hindi na natin kailangan na mag-atone para sa ating mga kasalanan. Amen po. Kaya po natin ito ginagawa every first Friday to remember how God has saved us from our sins. Amen po. Ngayon, hindi na natin kailangan ng burnt offerings to atone from our sins. If fulfilled all these practices, kinakailangan lang natin is tanggapin ng Diyos at sundin siya. Amen po. Napakabuti po ba ng Diyos? Amen. Amen. So, praise God po. So, Jesus is our obedient King. Amen. So, dito po tayo sa umpisa ng kanya pong buhay. Sabi dito, kahit siya ay Diyos, no? Kahit siya ang Messiah, He submitted to His parents. Amen po. Sabi dito, He went down to Nazareth with them and was obedient to them. But His mother treasured all these things in her heart. Hindi niya iniisip na siya ay Diyos. Nagpaisa-ilalim siya sa mga magulang niya, sa mundo, at sumunod sa kanila. Amen po. And He also commanded to honor the parents, di ba? Honor your mother and father. Amen po. Di ba po? Napakagaling po ng Panginoon kasi pinipicture niya sa kanyang buhay yung mga commands niya. Amen po. Tayo po ba ay obedient sa ating parents? Amen. Amen po. Oh, very ano ka. Praise God po. Hindi siya yung, ganun siya kanina. Parang tinatamaan siya. Pero ngayon, praise God. Kasi talagang ino-honor ni Kuya Lester ang kanyang parents. So, yun po. Di ba, kasama po yun sa katuruan ng Panginoon. Amen po. And after that, meron pong water baptism. Napag-usapan po namin sa ministerial ito. He submitted to baptism by John to fulfill all righteousness. So, may pinag-usapan sila ni Nicodemus dati. Dito sa John 3:5. Diba? Kasi parang, ano ba yung born again daw, sabi ni Nicodemus. Hindi niya kasi maintindihan. Akala niya, papasok ulit ang malaking bihing sa kanyang, sinapupunan ng kanyang ina at muling iluwal. Pero ito ang sinabi sa kanya ng Panginoon, kay Nicodemus na Pharisees. Sabi niya, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they were born of water in the Spirit. So, napag-usapan po namin ito sa ministerial na ang tubig ay ang Diyos. And water baptism is not salvation, but an act of obedience through your faith. Amen po. Kahit ang Diyos mismo ay nag-undergo ng public declaration ng faith niya as a form of obedience kahit hindi naman niya kinakailangan. Amen po. At nangyari ito dahil gusto niyang sundin natin kung ano ang ginawa niya. So, there's number 3. Sabi dito, resisting temptation. Na-resist bang temptations? So, yan. Nakausap niya si Lucifer. So, itong sa Matthew 4:10, ang sabi niya, kasi, nasa wilder na siya nito, 40 days of prayer and fasting siya, ang Panginoon, di ba? Hindi naman niya kailangan, pero nagkaroon siya ng ganitong relasyon kay God the Father. 14 days siyang iniwan niya ang mga disipulo niya, at siya po ay pumunta sa wilderness para po magkaroon po ng intimate na conversation with the Lord, with God the Father. So, yan po. Pero, tinry siya doon na itempt ni Lucifer.
ni Satan. So, dito, marami sinabi na it is written. Laging ganun po sinasabi yan. Nakasulat na ganito. Kahit anong sabihin sa kanya ni Satan, hindi siya nagpapadaig. Lagi niya sinasabi, it is written. Na mali ka, na parang ganito po. So, dito po sa wait lang po. 4:10 po yan, sorry. Matthew 4:10, no? Sino pong nag-open? So, Matthew 4:10 po. Meron po bang naka-open ng Biblia? Just to check. O, ngayon pala magbubukas. O, di ba? So, Matthew 4:10 po, I guess. So, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Amen po. So, kahit anong temptation na gustong ibigay sa kanya ni Satan, hindi po siya nagpadaig. Amen po. So, dito po sa 4, lived without sin. Diba? Hanggang pong nung bata siya, hanggang sa inalay niya ang kanyang buhay para sa mga tao na makakasalanan, hindi po siya ever nagkasala. Because He keep every commandment perfectly. Amen po. So, eto pa po ang isa. Ay, gusto niyo pa po eh. Tapos na po tayo. Dito po tayo sa 5. Sabi dito, doing the Father's work. Diba? God the Father. So, dito sa John 4:34, sabi niya, "My food," said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Amen po. Alam niyo po ba yung appetite? Alam niyo po ba na kasama ito ng flesh? Amen po. Kaya sinasabi dito, wala sa flesh ko. Amen. Wala sa flesh ko. Ito pong ginagawa ko is to do the will of Him who sent me and finish His work. Amen po. Hindi siya nagpapakuha sa kahit anumang gustong ipakita ng kanyang flesh. Amen po. At doon lang siya sa goal niya. Ay para isay po tayong lahat. Amen po. So, ibig sabihin, ang nagpapalakas sa kanya ay yung pagsunod niya sa kanyang Ama. Amen po. So, dito po sa next, sabi dito, always pleasing the Father. Totoo naman po. Amen. Lagi sinasabi doon na ito po ang aking anak, di ba? Nung after ng water baptism, pag tayo ulit kay Jesus, sabi niya, ito ang aking anak, I'm very well pleased to Him. Di ba? Lagi sinasabi ito ni God the Father. Kasi laging obedient po sa kanyang Panginoon. Jesus consistently did what pleased the Father. Amen po. Tapos na po, ate. Praise God. So, dito po sa 7, nasabi dito, submission in death. Ikaw po ba kaya mong mawala para sa ibang kapatid? Hindi po natin ito magagawa. Ang Diyos lamang po ang makakagawa nito. So, despite His agony, He surrendered His will to the Father, saying, "Not as I will, but as you too willed." Yan po. Dito sa Matthew 26:39 sabi, going a little farther, He fell with His face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me." Tinry niya pa, na baka naman may iba pang way, na yung di ako mamatay, ganyan, baka may iba pong way. Pero kung ito po ang inyong will, na ako po'y mamatay sa cross, let your will be done. Diba? Sobrang obedient po ng ating Panginoon. Natatakot siyang mamatay. Kasi po naranasan din niya maging tao. Amen po. So, nung naranasan niya maging tao, naramdaman din niya yung fear na later on, nang pupunta siya dun sa cross para sa mga tao. So, he tried to bargain God the Father. Baka kaya mo namang i-take yung cup na to, yung burden na to from me. But, yet, not as I will, but as your will. Kung ito man lang ang paraan talaga, let your will be done. Amen po. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Amen. So, dito po sa 8, nasabi, submitting to judgment. He allowed Himself to be judged by men to fulfill God's plan. Amen po. Di ba po napakabuti ng Diyos? Kasi, ito pa po, actually kasi, iba po yung judgment sa Kanya, no? Wala naman po talaga siyang kasalanan. Di ba po? Parang nag-power tripping na lang yung mga audience niya doon. Na crucify Him. Di ba? Iba yung terms ko, natatawa tuloy si Kuya. Pero ang ibig ko sabihin, hindi po nararapat sa Diyos. Diba? Hindi po nararapat sa Diyos ang hinantungan niya. Amen.
Kasi kala nila kasi nag-blaspheme ang Panginoon. Yun ang pinupunto ng Pharisees para patayin siya. Kasi sinabi nila, crucify Him, ganyan. Ang mga naku-crucify po, yun po yung mga grabing mga kasalanan. Isipin niyo po, ginawa yun sa ating Diyos na wala naman pong kasalanan. So, He allowed Himself to be judged by men. Diba? Alam niya po kasi na yung mga na judge by men, no? Ibig sabihin, kahit ganitong mga tao ito, hinayaan lang niya. Kasi, He needs to fulfill God's plan. Amen po. May plano po kasi talaga ang ating God the Father na isacrifice ang kanyang anak. Amen po. And He totally been obedient for that. So, eto na po, ang cross. Amen. He was obedient to the point of death. Even death on the cross. Amen po. So, dito sa Philippians 2:8, ang sabi, and being found in appearances as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Amen po. Napakabuti po ng Diyos, no? Mas deserve ka po natin yan sa totoo lang po. Isipin po natin ang ating mga kamalian sa buhay. Amen. Pero ginawa po ng Diyos, siya po yung nagpapako sa krus para tayo ma-cleanse. Amen po. And this one, silent submission. He did not resist. Alam niyo po ba yung nangyari sa Panginoon during noong time na kinuha siya sa kanyang mga disipulo? Diba? Pumunta po siya, dinala po muna siya sa mga bahay sa temple ng mga Pharisees. At doon po siya binugbog ng mga gwardya ng mga Pharisees. Hindi pa po yun ang nangyari. Hindi pa doon natatapos ang kanyang ang pasakit sa kanya. After ng mga gwardya ng mga Pharisees, Pariseo naman po ang mga bumugbog kay Jesus. Pwede po siyang lumaban. Nandyan po ang mga libo-libong anghel sa taas na ibibigay sa kanya ni Ama kung siya po ay hihinto or mag-quit sa kanya pong goal. Pero hindi po sumuko ang Panginoon. Silent submission po ang kanyang ginawa. Nagpabugbog po siya. At after niya po mabugbog doon, dinala pa siya sa hukuman. Amen po. Sabi doon, crucify Him. Pagkatapos po noon, nilagay po siya sa isang jail. Sabi nila, you're the Messiah. Ay, kung Messiah. Nilagyan siya ng crown, thorns. At nilagyan siya ng purple na robe. At binigyan siya ng malaking cane po ba ang tawag doon? Or tungkod. At after po noon, after nilang pagkatuwaan ng Panginoon, ito pong tungkod na to, pinaliman po siya dito sa ulo. Nang may crown siya. Sa ulo. Imagine that. Amen po. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kasi ang ginawa lang po niya nun, umiyak lang siya. Hindi po siya ever nag-try na i-resist po yung pinapagawa sa kanya ng Ama. Amen po. At after noon, marami po pong nangyari sa kanya na mga pasakit na ginawa ng mga tao. Amen po. Pero makikita niyo ba, ano kayang nakikita ng Diyos, no? Ano kayang nakikita ng Diyos sa atin para gawin niya yun? Amen po. Ano kayang nakikita niya sa atin sa mga panahon na yun? Amen. Na kahit yung mga dumudura sa kanya, kahit man yung nagbigay sa kanya ng inumin na napaka-dumi para kanyang inumin. Diba? At in-strip man siya, inalis ang kanyang mga damit, at pinagtawanan, binugbog. Ano kayang nakikita niya sa mga tao na to? Bakit nagawa niya po sagipin ng lahat? Amen po. Silent submission ang ginawa ng Panginoon. Nagagawa po ba natin ito sa ating buhay? Amen. Na yung mga pasakit sa ating buhay, hinahayaan lang natin dahil alam natin na plano ito ng Panginoon para pagtibayin tayo. Amen. Amen po. So, ayan po. Sabi sa Isaiah 53:7, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as the sheep before its shearers is silent, so He did not open His mouth. Amen po. Napakabuti po ng Diyos, no? Amen po. Ang dami po niyang ginawa na hindi naman kinakailangan para sa atin kung hindi niya tayo mahal. Amen po, no? Pero mahal niya po kasi tayo. Binigyan niya tayo ng chance tanggapin ang pinaghirapan niya sa cross ng Kalbaryo.
Amen po. Pero ito lang po ang gusto ng Lord. Tulad ng sa main scripture ni Pastor Sig before. Dito sa Matthew 6:24, sabi niya, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves. Ano po yung deny themselves? Hindi po ako si Jerby. Ganun po ba yung deny themselves? Ay, hindi ba? Ang deny themselves po, ibig sabihin, iwanan mo na po Selfless. yung, Selfless. Selfless. ayun, being selfless, yan. Pinatay mo na ang iyong flesh. Amen po. You deny yourself. Your sinful nature, you deny it. Amen po. And take up their cross. Sabi ng Lord, di ba? Take up their cross. Ibig sabihin talaga, mararanasan din natin ang mga naranasan ng Lord. Ng mga pagsubok, ng mga persecutions. Mararanasan po natin ito. It's given para sa isang nananampalataya sa Panginoon. At ito po ang pinakamahalaga. Sabi niya dito, and follow me. Sundan mo ang yapak niya. Gamit ka ng checklist, no? Ay, saka na lang to. Ex ko muna. Ganun po ba tayo sa ating pagsunod sa Panginoon? May checklist po. Mahirap po yun, no? Kasi pong sabi, we have to love the Lord with our all. Amen po. Di ba po yun po ang first greatest commandments? To love our Lord with our all. Amen po. And second greatest commandments is to love thy neighbor. Di ba yun po ang mga commands ng Panginoon? Amen po. Ayun po ang sabi niya, to follow me. Ibig sabihin, to follow me, you have to obey. Amen po. Yung mga ginawa, ay yung mga ginawa ng Panginoon, kailangan mo rin gawin. Amen po. So, this is our main scripture, James 2:22. You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. So, yun po, no? After po nito, bumalik po ako sa araw ko sa Jegre. Yung unang araw ko sa Jegre. Nung sinabi nila na hindi nakakapagod magpuri sa Diyos. Nung nakatayo na po ako dito. Amen po. Gusto ko lang po sana i-share. Malapit na po tayo matapos, ha? So, gusto ko lang i-share yung mga nangyari nung walk ko kay God. So, kasi po dati, hindi po problema ang pera sa amin. Dati. Nung 2022 po, na nakilala ako sa Diyos, hindi po agad ako nakuha ng Diyos. Parang, i-feed lang konti, small frequent, ganyan. Ang pagkain sa salita ng Diyos. Tapos, nung 2023 na November 2023, doon na po ako nag-decide na i-follow si Jesus. Amen po. So, from 2022 na napakatagal, ganun pa, isang taon pa. Before ako talaga nag-try. And after nun, totoo pa rin sinasabi nila na grabe yung pagsubok na mangyari sa'yo kapag nasa Lord ka na. After po nun, wala po akong problema sa pera. Pero nung after po nun, nalaman ko na yung mama ko, may 500,000 na debt, na utang. Amen po, dahil may time po na namatay po yung lola niya, mga ganun po. May time na maraming beses siyang umuwi sa isang taon, at doon po naipon yung utang. Hindi ko po yun alam before. At kung wala pa ako sa Lord, baka po kung ano nang nangyari sa akin, no, na may ganun pong utang ang aking nanay. So, after po nito, yun sinasabi nila, lagi ako sinasabihan na, okay lang yan, from time to time, tutulungan ka ng Panginoon. Totoo po, kasi po ako nagtatights na, pero malapit na po kaming matapos sa aming utang na yun. Praise God po, no? Kasi, mag-tights ka, di ba? You're obeying the Lord when you're giving your 10%. Amen. Kung sa foundation man yan, kung sa church man yan, kung sa mga kapatid man yan. If you're giving, you're taking something much greater. Amen po. So, yun po yung nangyari sa akin, no? Hindi ako nagpadaig dyan. Magta-tights pa rin ako kahit kalahating milyon ang utang namin. Amen po. Dahil napakabuti po ng Lord para po siya maging kuripot po tayo sa Panginoon. Amen. And after po nun, ito na naman po, may bago na naman siya. So, sabi ko, hindi nakakilala yung parents ko sa Diyos. Anong dapat kong gawin? Ganyan. Sabi ko, Bible study na lang. Ganon, mag-Bible study, try ko. Ganyan. Nakita nila sa buhay ko na hindi na ako uminom. Hindi talaga nila ako napipilit. Kahit yung papa ko, hindi niya ako napipilit. Kahit dati 1-to-1 kami. Dati 1-to-1 kami. Pero hindi niya talaga ako napipilit. And nagkaroon na rin siya ng curiosity, bakit gano'n na lang yung resistance ko sa mga
temptations. At after noon, nakakilala na rin ang papa ko at ang mama ko. Amen po. At patuloy na po yun. Alam niyo po, mag-50 times na kaming mag-Bible study simula 2024. Praise God po, no? At hindi po ang mama ko lang o ang papa ko lang ang nandoon, pati na rin po mga kaibigan niya, mga kaibigan po namin. And hindi lang po akong nagsasalita. Nagsasalita na rin po sila. Di ba po, Ate Claire, no? Napakabuti rin ni Ate Claire. Kasi actually, isa rin siyang assistant doon sa Bible study na yun. Nagbibigay din po siya ng mga salita ng Diyos. Yun po. And after noon, may bago na namang pagsubok. Sabay pa sila, para silang nag-chat-chat na dalawa. Parehas po sila nagkaroon ng kidney disease. Ang parents ko po, after nilang makakilala sa Diyos. And po, madi-discourage na sana sila. Pero mabuti po kasi ang Panginoon. Amen. Amen po. Meron po silang ganon, pero maayos po ang kanilang pamumuhay. Kahit man po may ganon silang kasakitan. Amen po. Tapos ngayon na naman po, bago na naman. Lagi na lang, kada na lang may first step ako, may back step na. May mga ganon na mga pagsubok. So ito actually kasi, it's against my will to stand in this platform. Especially, naniniwala ko sa mga sinasabi ni Paul, na hindi tumatayo ang babae sa harap. Pero, sinabi din na be obedient to your pastor. So, hinayaan ko po na si Pastor Melo na may schedule ako to preach today. Tapos po, after nun, yung lola ko naman, na-stroke. Diba? Pagpunta po niya after ko pong mag-accept nitong pagtayo ko po dito, yung lola ko po, na-stroke siya. As hindi na po siya nakakalakad. Samantalang dati nagtsatsa pa kami ng birthday niya noong September. Pero ngayon po, wala po talaga siyang kahit anong energy sa kanya pong pagtayo. Nakakilala na rin po sa Diyos ang lola ko. Pero yun nga po, nakita sa MRI, ganyan, panibagong, panibagong mga gastusin na naman, no? Panibago na naman. Tapos nakita ko po yung kanya, dahil nurse po ako, alam po natin ang extent ng mga ganun po mga diagnosis. Na-diagnose po siya na meron po siyang hydrocephaly, lumalaki na ang kanyang ulo. And na-diagnose po siya na may herniation, na anytime pwede siya mabaldado. Meron po siyang malaking aneurysm na kalahati po ng kanyang utak po is nabalot na po ng dugo. Ganun po ang nangyari sa kanya, na kahit po yung sugar niya po hindi na tumataas baba, tama po, kasi hindi na kaya dahil naging abnormal na dahil po sa pressure sa ulo niya. Ganun po ang nangyari sa lola ko. Pero dahil po doon, may mga bago na naman mga debts, mga ganyan, may bago na naman mga gastusin, mga ganyan. Pero praise God po, kasi once talaga na sumusunod ka sa Diyos, wala pong mga kahit gano'n na pagsubok na hindi po kayang lagpasan. Amen po. Ito pong mga gastusin namin sa hospital, amen po, hindi po yun naging kaso para huminto kami. Amen po. Kasi God provides. Hindi po namin kinaya sa aming sarili, pero meron pong mga tao na nagbigay na hindi po namin nakalaing magbibigay para po sa aming lola. Amen po. Isa na po doon ang Jegre. Amen po. At mga kasama namin sa Bible study, pati yung mga tao na nandoon sa Pilipinas. Pero hindi po nagkulang sa amin ang Diyos. Amen po. Tapos sabi ko, kasi hindi na sila nakakasimba, sabi ko, once you go to Manila, hawakan mo kamay niya at ipagdasal mo siya palagi. Make sure na naririnig niya yung dasal mo. Amen po. After po noon, everyday, ko lang po everyday nilang ginagawa. Pero lagi nilang pinagpipray, lagi kong hinihiling na pray natin, mga ganyan po. And after po noon, nakita po namin ang CT scan. Wala na po ang kahit anong ganon sa kanya pong utak. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Meron man pong mga clots na meron siya na for impending strokes ulit. At yun ang nagpa-stay sa kanya sa hospital. Pero praise God din po. Kasi nakuha din po sa gamot. Amen po. At pong ginawa sa akin, sino pong ginawa ng lola ko, hindi siya tumigil sa pag-obey sa Panginoon. Hindi siya tumigil sa mag-worship sa Panginoon. Nag-worship po siya doon. Nakita niyo po yung kanta niyang walang katulad. Praise God po, no? Pati sa BS namin, kahit ganun-ganun na siya. Sa Bible study namin, nakikinig ang lola ko. Amen po. Your obedience will give you much more.
greater than you can imagine, than you can explain. Amen po. Napakabuti po ba ng Diyos? Susunod na po ba tayo sa Diyos? Amen po. Bakit po namatawa? Kailangan po natin mag-obey sa Panginoon. Amen po. Kasi it's not our will. Amen. Hindi po yung mga wills natin ang masusunod, kundi po ang will ng Panginoon. Amen. Nakita na po natin sa mga buhay ng bawat isa yung milagrong binibigay ng Panginoon pagkatapos mong sumunod sa Diyos. Amen po. Napakabuti po ba ng Diyos? Amen.